Goodbye to the old massage chair. Hello guys, good morning. So for today's video, papakita ko sa inyo nung nagpalit kami ng massage chair. So alam nyo ba yung massage chair dito, hindi ganun kamura, ang mahal. Kakaalam ko, so nakita ko sa resibo ay 16,000 plus HK. Goodbye to our old massage chair. So yun yung nakita natin sa mga mall, diba? Sa Pilipinas. Still functioning, but they need so maraming ganyan. Buying dati a new massage chair. Massage chair kami, 50 per hour. So ewan ko ngayon, baka 100 na. So tumawag ang amo ko, sabi niya, pick upin ko sa labas yung massage chair. So meron namang mag-a-assemble niya. So ito na nga, yung dalawang tauhan na kung saan sila yung magbababa ng old massage chair ay inassist ko lang. So kukunin nila yan. So siguro i-assemble din ulit nila yan, parang parang binigay na ng amo ko yan, tapos baka parang renovate, hindi naman renovate bahay yung renovate. I mean siguro ano nila yan, i-improve lang. I-improve nila. Baka pwedeng gamitin pa. So, yung pagbaba niyan ay struggle. Naawa ako sa dalawa. Hindi ko na matulungan. Kasi baka maipit pa ako. Masikip naman kasi yung daan ng pawala. Tapos alam niyo ba dito sa Hong Kong guys, pag ganyang may mga pinapapick up, yung mga gamit na pwede na ipapababa nyo, may bayad yan. Alam niyo ba? Pag dinideliver yan, tapos pinapanik mo, may bayad yan 100 per floor. 100. Grabe, no? So, grabe naman talaga ang bigat. So, ito naman yung bago. Ayan na. Ayan yung bago. Yung pinaka-skeleton ng bago. Ayan, pinasok na nila. So, nakita niya, mas maliit, ano? Mas maliit yung kaha niya kumpara doon sa old. Pero kung titingnan niya, mamaya, ang laki niya. So, ayan na nga. Kaya ko binidyoan yan, sabi ng amo ng lalaki, videoan ko raw para alam niya kung paano pag-disassemble. Actually, hindi niya naman nagawa yan. Kasi nung nilipat namin yan doon sa third floor, nung nag-transfer sila sa taas, hindi naman ginawa ng lalaki. Tumawag pa talaga siya ng technician para i-assemble ulit. Kasi nga, hindi maipapanik dahil napakabigat. Kung kailangan talaga is anin siya, i-disassemble, tapos ipanik ulit sa taas and then i-assemble ulit. So, syempre pa, ang aking pusa na epal ay nandyan. So, itong sisitaw guys, alam nyo ba, kahit may tao, hindi yan natatakot. So, masyadong domesticated na to sisitaw. So, ayan, nakita nyo. Sabi ko, wag siyang lalabas sa kusina. So, kailangan talaga nag-uusi siya dyan. Mag-iimbestiga siya dyan. Ganyan yung alaga ko niyan curious. Kita nyo? Lapit pa yan dyan amoy-amoyin niya. Unlike nung isang pusa ako na puti si Danda, napakaduwag. Pag makarinig pa lang yun ng meron nagdo-doorbell, tatakbo na yun doon sa kwarto ko sa ilalim ng kama. Sitaw hindi. Pag alam niya may darating na tao, sasalubungin niya pa yan at maglamyaw pa siya. Parang kumbaga sa tao na bati. So, ang fear ko lang dyan kasi nga labas-masok yung mga worker. Baka tumakbo kasi yan ang niyan. Yan ang pakay niyan Yung makulit na pusa na yan, yan ang pakay niyan. Pag nakakita siya ng ng pagkakataon na lumabas doon sa gate, ay lalabas yan. Alam niyo ba yan si Sitaw? Isang beses yan na nakalabas yan ng bahay na hindi namin nalaman dahil bumaba yung alaga ko tapos akala ko nung lumabas ako sinara niya. So, nag-asahan kami na may nagsara. Itong pusa nga namin, mahilig kumisip. Ayun, nakalabas. So, ako yung nagtatrabaho na sa kusina nung naalala nung amo ko. Nakita niya ba si Sitaw? Tinanong sa akin. Sabi ko, ba hindi? Sabi, may nagbukas pa ng pinto. Sabi ko, ba sinara yata ni Kulit. Sabi ni Kulit, hindi ko sinara yun. Hindi mo sinara. Patay tayo. Nawawala yung pusa. Alam niyo ba? Hanap kami, ang kaba ko talaga, takbo agad ako, takbo agad. Nilibot ko yung buong village namin. Inuna ko muna sa labas ng gate.
ng mismong village. Alam niyo ba guys, andun talaga yung pusa namin. Natanaw namin doon sa damuhan. Ito pa namang tapat ng bahay namin ni highway. Oh my God. Kaba ko, parang yung puso ko lumabas na yata sa lalamunan ko. So ayan na nga guys, gawa na yung ating massage chair. Nakita nyo, laki no? Ayan. May ilaw pa yan guys. So, unlike yung isa, wala. May mga ganyan pa yan. Yan yung pinaka-massage ng paa. Yan yung pinakabit na yan. So, ang ganda nito guys, talaga kanyo. Kasi, ano yan, mamassage niyan yung likod mo, yung batok mo, yung braso mo, yung paa mo, yung hita mo. Ang daming mga mood niyan. Nga lang di ako nakikailan kasi. Pag gusto ko, papaturo lang ako kay Kulit. So, ayan na, dumating na yung amo ko. Babae kasi sinilip niya. So, tinuro lang naman nung lalaki kung paano i-operate. Kasi medyo maraming pictures nga ito kumpara doon sa old namin na massage chair. So, yan lang guys. Salamat sa panonood. Grabe guys, sinearch ko ngayon sa Google kung magkano ng price nitong massage chair na ito. 50 plus. 50,000 Hong Kong dollar plus. My God. Times 7 nyo yun. Ganun pala kamahal. Ano ba yan? Baka naman down payment lang yung 16,000 ang natatandaan ko nung nakita ko. So, ayan, okay na. So, syempre, papagalis ng amo ko. Tatry na namin ng alaga ko. Syempre, kami yung unang magtatry ng magyaya mo Kulit. So, si Kulit ka, napakakulit talaga niyan. Ginawa sa akin, tinatapat pa maigi yung camera sa pagmumukha ko. Sobrang nakakatuwa lang. Kanya kami makulitan ni Kulit noon. Maliit pa siya, pero ngayon kasi dalaga na siya. Medyo ano na siya, seryoso na lagi. Pero makulit pa rin naman. Pag mga panahon na nasa mood siya.